Nakamonitor rin sila kung paano uusad ang magiging papel ni Ramil Madriaga sa impeachment na una nang nagsumite sa kanila ng sinumpaang salaysay upang maimbestigahan. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, nasa fact-finding stage na ang affidavit ni Madriaga. Ala! Ano, iko-continue ko pa ba? Mga kababayan, iko-continue ko pa ba o hindi? Kasi kapag marinig to ng mga DDS, masakit eh. Mga kababayan, iko-continue ko pa ba? Mga kababayan, tatanungin ko po kayo, i-continue ko pa ba ang sinasabi ng reporter? Ibalik natin dito balik natin. Wait lang mga kababayan, nasa facts finding. So, ibig sabihin mga kababayan, nakaprocess na ang affidavit ni Madriaga. Ala! Patay ka din Ay, naku, excited na ako guys. Ala, nasa facts. Facts findings. Ibig sabihin mga kababayan ay sinusuri na ang affidavit ni Madriaga. Halaka mga kababayan. Mga DDS, iyak. Sabi pa naman ng polluted witness daw ito Ala. Ayon sa ombudsman. Laka mga kababayan. Alo, patay ka din Sara. Ito na. Diyos ko, mga kababayan. Nasa facts finding. Continue. Nauna nang nagsumite sa kanila ng sinumpaang salaysay upang maimbestigahan. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, nasa fact-finding stage na ang affidavit ni Madriaga na naglalaman ng mga alegasyong galing umano sa drug money ang pinangpondo sa 2022 election campaign ni VP Sara. Patay ka din Sabi ko sa'yo, Sara sa hawak na ni Boying. Ayaw ko pangunahan magkamali na naman ako dito. Mga kababayan, ayaw ko sana tong i-play pero sige, dagdagan natin. Nasa facts findings na ang affidavit ni Madriaga na ang perang pinanggastos ni Sara sa pangangampanya na yung 2022 election bilang Vice President ay galing sa droga. Hala! Patay ka, Sara! Ibig sabihin, facts finding, hinahanap na, tinitrace na, chinicheck na, bina-background, iniimbestigahan sa madaling salita. Ulitin ko Nauna nang nagsumite sa kanila ng sinumpaang salaysay upang maimbestigahan. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, nasa fact-finding stage na ang affidavit ni Madriaga na naglalaman ng mga alegasyong galing umano sa drug money ang ipinangpondo sa 2022 election campaign ni VP Sara. Tinitignan kung ano ang kanyang maaaring ibigay na impormasyon Ala! tungkol sa mga proseso ng gobyerno katulad ng impeachment. Ala! Sa trabaho po namin, kung meron kami nakikita na kailangang ilabas papunta po sa Kongreso, gagawin namin. Paliwanag naman ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, nais nilang panatilihing confidential ang mga investigasyon kay Madriaga. Nais nilang panatilihing confidential kasi bakit mga kababayan? Kapag kasi i-announce nila yan, delikado din kasi buhay ni Madriaga. Kaya nga dapat kasi si Madriaga ay ilipat na talaga mga kababayan. Kasi sa totoo lang, itong laman ng affidavit ni Madriaga, mga kababayan, ay chini-check na po kasi yan, Chini-check na yan ng ombudsman. Ayun na, wala tuloy. Chini-check na yan mga kababayan ng ombudsman. At kung magtugma man or makakuha sila doon, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, inutusan si Madriaga maghatid ng pera sa Quezon City, sa may bar, sa may bar. Ngayon mga kababayan, kung makita doon ng ombudsman, 'di ba? Kung makita ng ombudsman doon na totoong si Ramil naghatid ng pera, ibig sabihin totoo nga yung kanyang affidavit, Pangalawa, doon sa opisina ng sa parking lot ng ombudsman. Pag nakita ngayon yung CCTV na si Ramil Madriaga, ito yung sasakyan, ito yung hinatid niya at nakita siya na nandoon, ibig sabihin totoo na naman. Puntos, 2 points na. Pangatlo,
kung makita sa CCTV yung video or picture ni Madriaga na nakita siyang naghatid ng pera doon sa parking lot ng Mega Mall sa Pasig, no, sa Mega Mall, pag nakuha ng ombudsman niya na meron talaga doon, ibig sabihin pangatlong puntos na yon. So nagmatch sa kanyang affidavit, no. Yung pang-apat, yung naghatid siya ng pera ng 1 billion cash na malaking van ang kanyang dinala, dinala niya sa may Katarungan Village sa Muntinlupa. Mga kababayan, kapag ka nakita yan doon at napatunayan na ito yung van, ito yung petsa, ito yung si Madriaga, pang-5 puntos na yon. Tapos isa pa, yung naghatid siya ng pera doon sa mayor sa Laguna. Nako, ayan. Isa din yan, mga kababayan. Siyempre, iimbestigahan yan ngayon. Kahit bakit matagal na, makita pa rin ba sa CCTV? Yes, makita yan, Ma'am Maria Pipalisok. Kasi bakit? Hindi lang naman isa ang may CCTV sa lugar na yan. Hindi lang isa. Kasi siyempre, pag sinabi ni Madriaga na sinabi niyang sa parking lot ng Mega Mall, kung wala siyang makuha doon sa parking lot ng Mega Mall, kung saan siya nanggaling, i-check yun. Halimbawa, galing siya sa bahay niya, dala niya yung sasakyan. Yun palang patunay na yun. Kung wala mang video sa Mega Mall, yung sasakyan na bitbit na, isa sa patunay yun. Galing sa bahay niya. Ngayon, paglabas niya doon sa bahay niya, meron pa doon sa bawat iskinita, bawat kanto. Matitrace yan, mga kababayan, kasi bakit? Every barangays, no, sa Pilipinas, may mga CCTV footage yan. No, katulad sa Maynila, kung naalala ako, nakatira ako sa Maynila for almost 11 years. No? Bawat kanto, iskinita sa Maynila, may mga CCTV ang barangay. No? Bawat kanto, iskinita, kahit ilang taon yan, matitrace yan, mga kababayan. Matitrace yan. Diba? Hindi yan mabubura, mga kababayan. Mayroon na rin anilang attempt mula sa kanilang panig na makausap ito. Ngunit nagiging maingat sila dahil sa mga kasalukuyang sitwasyon. Ayan. If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga. Ayan. Dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure Sa Roger, isa-isang mabait. Salamat po. Samantala, nakaakyat na rin sa yugto ng fact-finding investigation ang mga reklamong graft at plunder laban kay Vice President Sara Duterte mula sa iba't ibang complainant. Ayan na, mga kababayan. So, pinaalam na ng ombudsman na talagang gumagalaw na. So, ito nga, mga kababayan, ang patunay na mayroon talagang batas. No, gumagalaw na ang ating batas sa Pilipinas. Hindi katulad noon sa panahon ni Digong na kalaki-laki ng pondo ng ombudsman, 15 billion, no? 15 billion ba or 18 billion? Mga kababayan. Napakalaki po ng pondo ng ombudsman para sa anti-corruption, no? Ngayon, ang problema, mga kababayan, wala man lang isang kurap ang napakulong. Diba? Ayon sa anti-graft body, tuloy ang pag-usad ng mga reklamo at hindi mababahiran o maaapektuhan ng kasalukuyang impeachment proceedings. Ang trabaho kasi ng isang opisina katulad namin ay tingnan ng ebidensya. At hindi kami maaaring maghusga sa kahit kanino na walang ebidensya. Pinakamahalaga po sa lahat, kahit na sa impeachment proceedings, kahit political process yan, ebidensya pa rin ho ang pinagbabasihan ng lahat. Sa gitna nito, ilan sa tinitingnan ng ombudsman ang posibleng pagsilip sa bank accounts ng BISIC. Legal na basihan kung may immunity from suit rin ng Vice President. Ayan, ito na. Pati ang bank account ni Sara. Alam, kamatay na niya. Sara. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung panahon ng tatay mo, grabe ang ginawa nun. Si Laila de Lima, pinakulong, yung mga kontrapartido niya, binabastos, yung mga dilawan noon, yung mga liberal senators, politician, lahat kinawawa ni Digong. Ngayon, ang paghihiganti, mga kababayan, kita nyo kung anong ginawa, sabi nga ni Laila de Lima, okay lang ako. Hindi ko trabaho, hindi ako pinalaki ng tatay ko. Hindi ako pinalaki ng tatay ko para maging duwag. Ayan, sabi ko nga sa inyo. Mga kababayan,
weather lang naman yan. At kung maaaring isumite ang resulta ng kanilang mga sariling investigasyon sa Kongreso. If ever there are intersections or if ever talagang Ma'am Brenda, walang hello same po. yung Ma'am mga Bia Bia, complaints hello po. doon at dito, then we will have to see what we can do still, no? Pero at the end of the day, ang gusto lang talaga natin ay yung accountability lang. Yung accountability ng mga public officers na nagkakamali. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, Sir. Ayan, sabi ko nga sa inyo Ma'am Brenda, hello po. And kay Sniper, hello po. Sir Henry, hello po. Ma'am Susan Vergara, hello po. Yan ang nga ang sabi ko. Sir Roger Babait, hello po. Yan nga ang sabi ko, mga kababayan. Talagang wala na. Ito, isa lang masabi ko. Alam nyo, ang totoo lang, finish na. ito, basta, I am Rodrigo Roa Duterte. Sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Ano na, mga DDS? Ha? Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero ang akong amahan, imong gipapreso, putang ina ka. Alam nyo, totoo talaga. Ha? Mga kababayan, ha? Di ba? Sabi ko, sabi ko naman kay Inday, bihira sa pamilyang politikong Pilipino na ang tatay naging presidente, ang anak naging vice president. Wag ka nang mangarap maging presidente. Day, mahirap yan, Day. Kulang, hindi mo kaya yan, Day. Ako sa'yo, wag ka nang mangarap maging presidente. Umuwi ka sa Davao. Magtindahan ka na lang. Totoo yan, ha, mga kababayan, sabi ni Digong. Yan si Inday. Alam nyo, ito. Let me tell you this. Kung ako, sabi ko, kapag ka may kriminal, sabi ko agad, patayin mo yan. Pero kapag si Inday, bakit buhay pa yan? Alam niyo, uuwi naman talaga ako. Oo, nakagarapon nga lang. Karton na yan. Yung karton, alam niyo, itong mga DDS kasi mga bobo yan. Yung mga DDS, mga bobo yan. Biruin ninyo, ako dito sa loob nanginginig sa lamig na aircon. Tapos, kinakausap niya, karton. She may not like my answer. Mr. Chair, she may not like my answer. She may not like me. Or else, skin me alive. I want to see cutting his head. Ni hao, Xi Pao, Xi Pu, Xi Jinping, siomai dumplings. Ayan na, Day. Hindi na makalimutan yan, Day. Day, trademark mo na yan. She may not like my answer. She may not like me. Ayan na, patay ka din na. Bahala kayo dyan. Basta nasa facts findings na ang affidavit ni Madriaga. Ayon sa ombudsman. Nako, tapos si Boying, sabi din ni Boying, ready nang ipresenta. She may not like my answer. Di ba kanina, kamera? Tinanong kita kanina. Sabi mo sa akin, walang ganyan. Kamera. Sumagot ka na kanina. Sumagot ka na kanina. Kamera, di ba, Mr. Chair, sinagot, di ba ang tanong ko, kamera. Ayan na nga, mga kababayan. And I don't want to answer the question. Next, please.
She may not like me. Putang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Memorize ko, no? Ayan na, mga kababayan. Bahala kayo diya. Nako.